Ang politika sa Pilipinas ay puno ng mga personalidad na nag-iwan ng malaking impluwensya sa kasaysayan ng pamahalaan. Isa sa mga kilalang figura sa modernong politika ng bansa ay si Mar Rojas. Kilala siya bilang isang ekonomista, mambabatas at dating kalihim ng ilang mahalagang ahensya ng gobyerno. Sa loob ng maraming taon, naging sentral siyang karakter sa mga diskusyon tungkol sa pamumuno, reforma at pamamahala sa bansa. Gayunpaman, ang kanyang buhay hindi lamang umiikot sa politika. Mayroon din siyang personal na kwento tungkol sa pamilya, relasyon at mga hamong kinaharap ng kanyang karera. Si Mar Rojas, na ang buong pangalan ni Manuel Araneta Rojas II, ay isinilang noong Mayo 13, 1957 sa Manila. Siya ay nagmula sa isang kilalang pamilya sa politika. Ang kanyang lolo ay si Manuel Rojas, ang unang pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang ama naman ay si Gerardo Rojas, isang senador na naging aktibo sa pambansang politika bago ideklara ang batas militar noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Dahil sa ganitong pinagmulan, lumaki si Mar Rojas sa isang kapaligiran malapit sa pampublikong serbisyo at pamahalaan. Bata pa lamang siya ay nasaksihan na niyang mga diskusyon tungkol sa pamumuno, batas at pambansang pulisiya. Ang karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng maagang pag-unawa sa kahalagahan ng pamahalaan sa buhay ng mga mamamayan. Sa larangan ng edukasyon, nag-aaral siya sa Ateneo de Manila University kung saan nagtapos siya ng kursong economics. Kilala ang universidad na ito sa paghubog ng maraming lider sa politika, negosyo at akademya sa Pilipinas. Habang nag-aaral, naging aktibo siya sa mga organisasyon at diskusyon tungkol sa ekonomiya at pamamahala. Matapos makapagtapos sa Ateneo, nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Wharton School ng University of Pennsylvania sa Estados Unidos. Ang Wharton ay isa sa mga pinakatanyag na paaralan sa larangan ng negosyo at ekonomiya sa buong mundo. Doon niya pinalalim ang kanyang kaalaman tungkol sa finance, pamamahala at pandaigdigang ekonomiya. Ang edukasyong ito ang nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon sa pag-unawa sa mga hamon sa ekonomiya ng Pilipinas. Bago tuluyang pumasok sa politika, nagtrabaho muna siya sa pribadong sektor. Naging bahagi siya ng industriya ng investment, banking at corporate management sa ibang bansa. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng praktikal na pagtingin sa kung paano gumagana ang negosyo at merkado. Natutunan niyang kahalagahan ng maayos na pamamahala ng pondo, responsableng pamumuno at malinaw na polisiya upang umunlad ang ekonomiya. Ang mga karanasang ito sa pribadong sektor ang kalaunan ay naging mahalagang bahagi ng kanyang perspektibo nang pumasok siya sa pamahalaan. Ang kanyang pagpasok sa politika ay nagsimula noong 1993 nang mahalal siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Capiz sa House of Representatives. Ang Capiz ay probinsyang matagal nang iniugnay sa pamilya Rojas dahil dito nagmula ang kanyang lolo. Sa kanyang unang termino bilang kongresista, nakilala siya bilang isang masipag at teknikal na mambabatas. Nagsulong siya ng mga panukalang batas na may kaugnayan sa proteksyon ng mamimili, liberasyon ng ekonomiya at pagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa panahong ito ay nagsimulang mapansin ang kanyang kakayahan sa pagtalakay ng komplikadong usaping pang-ekonomiya. Noong 2004 ay nahalal siya bilang senador ng Pilipinas. Ang pagiging senador ay nagbigay sa kanya ng mas malaking plataporma upang ipaglaban ang kanyang mga advokasya. Isa sa kanyang pangunahing layunin ay ang pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamimili at pagpapalakas ng kompetisyon sa merkado. Sa Senado ay naging aktibo siya sa mga pagdinig tungkol sa presyo ng mga pangunahing bilihin at sa mga polisiya na nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Dahil sa kanyang background sa economics, madalas siyang magbigay ng detalyadong pagsusuri tungkol sa epekto ng mga polisiya sa ekonomiya. Isang mahalagang yugto sa kanyang karera ang kanyang panunungkulan bilang kalihim ng Department of Trade and Industry. Sa panahong ito ay nagsimula siyang tawaging Mr. Palengke. Ang bansag na ito ay nagmula sa kanyang aktibong kampanya na bantayan at pababain ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan. Madalas siyang bumibisita sa mga palengke upang personal na suriin ang presyo ng bigas, gulay, isda at iba pang produkto. Nakikipag-usap siya sa mga tendero at mamimili upang malaman ang tunay na kalagayan ng merkado. Dahil dito, nabuo ang imahe niya bilang isang opisyal na handang makisalamuha sa karaniwang tao. Gayunpaman, ang bansag na Mr. Palengke ay hindi nakaligtas sa kritisismo. May ilang nagsabi na ang ganitong estilo ng pamumuno ay masyadong nakatuon sa simbolikong aksyon kaysa sa pangmatagalang solusyon sa mga problema ng ekonomiya. Ayon sa mga kritiko, hindi sapat ang pagbabantay sa presyo sa palengke upang matugunan ang mga struktural na issue tulad ng kakulangan sa produksyon at kahirapan. Sa kabila nito, nanatili ang bansag na iyon bilang bahagi ng kanyang pampublikong imahe at naging mahalagang elemento sa kanyang mga kampanya sa politika. Matapos ang kanyang panunungkulan sa Department of Trade and Industry o DTI,
Hinawakan niya ang isa pang mahalagang posisyon bilang kalihim ng Department of Transportation and Communications sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Sa posisyong ito, nakaharap siya sa maraming hamon sa sektor ng transportasyon, kabilang ang mga problema sa train, paliparan at pampublikong sasakyan. Ang mga isyong ito ay naging malaking bahagi ng diskusyon sa kanyang pamumuno dahil direktang nararamdaman ng publiko ang epekto ng mga problemang ito sa kanilang araw-araw na buhay. Isa sa mga pinakamalaking kontrobersiya na naugnay sa kanyang pangalan ay ang Mama Sapano Clash noong 2015. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng maraming miyembro ng Philippine National Police Special Action Force sa isang operasyon laban sa mga terorista. Bagaman hindi siya direktang responsable sa operasyon, naging bahagi siya ng diskusyon dahil naroon siya sa isang kalapit na lugar noong araw na iyon. Maraming kritiko ang nagtanong kung ano ang kanyang papel at kung bakit siya naroroon. Ang kontrobersiyang ito ay nagdulot ng matinding debate sa publiko at nakaapekto sa kanyang imahe bilang isang leader. Bukod sa politika, naging sentro rin ng interes ng publiko ang kanyang personal na buhay. Noong 2015 ay pinakasalan niya ang kilalang mamamahayag na si Corina Sanchez. Ang kanilang kasal ay naging malaking balita sa media dahil pareho silang kilalang personalidad sa bansa. Ang kanilang relasyon ay madalas na sinusubaybayan ng publiko dahil pinagsasama nito ang mundo ng politika at media. Ang kanilang seremonya ng kasal ay dinaluhan ng maraming kilalang personalidad mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Pagkaraan ng ilang taon, nagkaroon sila ng kambal na anak sa pamamagitan ng surrogacy. Ang pangyaring ito ay naging paksa ng diskusyon sa publiko dahil hindi pa karaniwan ang ganitong proseso sa Pilipinas. May mga taong nagpahayag ng suporta sa kanilang desisyon, habang ang iba naman ay nagtanong tungkol sa etikal at legal na aspeto. Sa kabila ng mga diskusyong ito, pinili ng mag-asawa na protektahan ang pribadong buhay ng kanilang mga anak at limitahan ang impormasyon na inilalabas tungkol sa kanila. Isa sa pinakamahalang yugto ng kanilang karera ay ang pagtakbo niya bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016. Siya ang naging kandidato ng administrasyon noong panahong iyon. Maraming taga-suporta ang naniniwala na siya magpapatuloy ng mga reforma na sinimula ng administrasyon ni Benigno Aquino III. Gayunpaman, naharap siya sa matinding kompetisyon mula sa iba pang kandidato kabilang si Rodrigo Duterte. Sa huli natalo siya sa halalan at ang pagkatalo na ito ay naging malaking pagbabago sa kanyang karera sa politika. Matapos ang halala noong 2016, nagkaroon pa siya ng iba pang mga pagtatangka na bumalik sa pambansang politika. Noong 2019 tumakbo siya bilang senador. Gayunpaman, muli siyang hindi pinalad na manalo sa eleksyon. Ang dalawang magkasunod na pagkatalo ay nagdulot ng maraming tanong tungkol sa kanyang hinaharap sa politika. Maraming analyst ang nagsabi na nagbago na ang estilo ng politika sa bansa at mas naging mahalaga ang social media, populistang retorika at direktang komunikasyon sa publiko. Dahil sa pangyaring ito, unti-unti siyang nawala sa sentro ng pambansang politika. Hindi na siya madalas makita sa mga pangunahing kampanya o partidong politikal. Gayunpaman, paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa media upang magpahayag ng opinyon tungkol sa mga isyong pang-ekonomiya at pang-politika. Ang kanyang mga pananaw ay madalas na nakatuon sa pangangailangan ng matatag na institusyon at responsableng pamamahala. Sa mga pinakahuling balita, mas nakatuon siya sa pribadong buhay at sa kanyang pamilya. Mas madalas siyang makita kasama ang kanyang asawa at mga anak at mas pinipili niyang maglaan ng oras sa pagpapalaki sa kanila. May mga pagkakataon din na dumadalo siya sa mga forum at diskusyon tungkol sa ekonomiya, pamamahala at pampublikong polisiya. May mga ulat din na siya ay nasangkot sa ilang proyekto na may kaugnayan sa negosyo at konsultasyon. Dahil sa kanyang malawak na karanasan sa ekonomiya at pamamahala, may mga organisasyon at institusyon na kumukuha sa kanya bilang tagapayo o tagapagsalita sa mga komperensya. Sa ganitong papel ay naibabahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga susunod na henerasyon ng lider at profesional. Sa kabuuan, ang buhay ni Ma Roxas ay nagpapakita ng isang mahabang paglalakbay mula sa isang batang nagmula sa pamilyang politikal hanggang sa pagiging isa sa mga kilalang leader sa modernong politika ng Pilipinas. Nakamit niya ang maraming tagumpay, ngunit kinaharap din niya ang iba't ibang hamon at kontrobersiya. Ang kanyang karera ay sumasalamin sa komplikadong kalikasan ng pamumuno sa isang bansang may dinamiko at minsang magulong sistema ng politika.